Amen? So tayo po ay tumahing lahat at buksan po natin ang ating text. Ano po? Titus Channel 1. Hindi no. Amen. Praise the Lord. Okay, Titus chapter 1. At basahin po natin yung ating theme verse. If you are there, say amen. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ready now? Read. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Sabi dyan, holding fast the faithful word. So, action word, no? Action. So, holding. Ibig sabihin ay talagang andun ka into it. You are into it. Amen? Naandun ka sa, you are of being tenacious. Amen? Sa salita ng Diyos. Doon sa faithful word. Okay, so nais ng Panginoon ng bawat isa sa atin, habang tayo po ay nag-aaral at habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ay dapat pinanghahawakan natin firmly, amen, the faithful word. Tayo po ay manalangin, dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na pinagkalob niyo po sa amin upang magkaroon po kami ng pasasalamat at pagsasaya, Panginoon, na ginamit niyo po ang church upang magkaroon ng Scepter College, upang ang mga mananampalataya ay mas lalo pa, Panginoon, lumago sa pananampalataya, lumago, Panginoon, in knowledge, upang mas lalo po namin kayong makilala, lumalim po ang aming relasyon po sa inyo, upang sa ganon, O Diyos, anytime, Panginoon, na merong lumapit po sa amin upang magtanong patungkol po sa iyo, ay meron po kami, Panginoon, masasabi sa kanila at makakatulong po kami sa kanilang spiritual life. At hinihiling ko rin, O Diyos, na ito po ay magpatibay, Panginoon, mas magbigay ng liwanag palalo, Panginoon, sa aming ginagawa para po sa inyong ubasan. At hinihiling ko na patuloy po kami magamit, Panginoon, higit sa lahat sa pag-aakay ng kaluluwa. Pinupuri po namin kahit pinapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa man of God na patuloy, Panginoon, pinapalawak niyo pa ang vision, lalo na, Panginoon, sa mga spiritual na bagay upang mas marami pa, Panginoon, ang mga mananampalataya na lumago, Panginoon, spiritually. At ang bawat isa, Panginoon, ay magamit nyo rin, Panginoon, upang mas marami pa ang maidagdag sa inyong simbahan, upang marami pa po ang magamit at maabot na kaluluwa. Ang lahat po ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong umupo. Maraming salamat po. Holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort, ito yung purpose, both to exhort and to convince the gainsayers. So alam naman po natin na ito po ay pastoral epistles, na kung sa one of the pastoral epistles book, na kung saan ay si Titus, alam po natin na siya po ay anak ni Apostle Paul sa pananampalataya, at dito po ay ini-encourage si Titus na kung sakaling siya po ay tatayo din o magiging leader o siya po ay mangunguna sa mga mananampalataya, ay hindi siya basta-basta madadaya. Hindi siya basta madadaya ng mga ibang katuruan o ng mga bagay na maglalayo sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay katulad po ng mga sulat din kay Timothy. Halos magkaparehas po yung kanilang yung encouragement po dito ni Apostle Paul. And the Bible says, ang encouragement, holding fast, to hold firmly. Holding firmly. Hindi po yung ikaw ay may iba pang pinanghahawakan. Katulad doon sa book of Matthew, chapter 6, verse 24. Ito yung kabaliktaran nito. Matthew, chapter 6, verse 24. Matthew chapter 6, verse 24. Kung hindi po natin pinanghahawakan firmly
Amen? The faithful word, ang mangyayari sa atin, verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So, if we will not hold firmly, or kung hindi po natin pinanghahawakan ng maigi, ng firm, ibig sabihin, pag sinabi kasing holding fast, you are inclined to hold fast. O hindi ka palayo. O pag sinabing holding fast, ibig sabihin na andun ka, ang focus mo ay mas lalo pang humigpit. Hanggang sa bumakat na yung kamay mo doon sa hinahawakan mo at lumubog ng lumubog. At hindi na makawala yung hinahawakan mo. Sapagkat kung hindi ganyan ang magiging ugali natin bilang mga mananampalataya, then iba yung panghahawakan mo. Amen? Holding fast, holding firmly, the faithful, true, and trustworthy. Tulad sinabi ng Bible, 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Yan talaga yung faithful word. Amen? The faithful saying. So ang focus palagi ay yung salita ng Diyos na panghahawakan natin ay yung mga salita ng Diyos na nagpapatungkol sa pagliligtas ng Panginoon. This is the faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Yan po yung faithful word. The doctrine of the gospel. At hindi lamang doctrine of the gospel, the word of truth. Amen? Hindi po yun the word of truth, Philippines. Baka madaanan nyo. Wag yun. The doctrine of the gospel, the word of truth, and contains nothing but truth. And because it never deceived any, that gave credit to its doctrines and its promises, and because it is pure, unmixed, and unadulterated. Kung titingnan po natin dito, ito yung problema dito mga kapatid, sa ating text, may problema po dito sa chapter 1, doon sa verses 14. Okay, Titus chapter 1. Sabi dyan, verse 13, this witness is true, wherefore rebuke them sharply, that they may be sound in the faith, not giving heed to Jewish fables and commandments of men, that turn from the truth. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure, but even their mind and conscience is defiled. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good works reprobate. They rejected good works. They reject good works. They disallow good works. Ano sabi diyan sa verse 10? For there are many unruly and vain talkers and deceivers. Amen? Alam naman po natin na nung tayo po ay naligtas, nung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos about the gospel, hindi po tayo na-deceive. Amen? Kasi yun po yung truth. Yun yung katotohanan. Pero marami po ngayon mga deceiver. At hindi lamang po ngayon, noon pa. So ito yung problema mga kapatid. Kaya sabi ni Apostle Paul sa kay Titus, holding forth. Holding fast the faithful word. Kung ano yung itinuro sa iyo. So hindi lamang po the word of truth. The sincere milk of the word. Yan yung sinasabing holding fast the faithful word. Ano yung mga faithful word? The sincere milk of the word. The word of God. Ito pa yung ibang term about the faithful word. Amen?
And then the apostles' doctrine. Ang sabi rin ng Panginoon, but continue, and they continued steadfastly in apostles' doctrine. Yung mga itinuro nila, yun po yung faithful word. Sabi niyan, which we have, verse 9, sabi diyan, as he had been taught, yung mga itinuro saan, literally, the word which is according to the teaching, which Titus, or yung mga tinanggap ni Titus sa mga, kay Apostle Paul, at sa mga apostles, or the doctrine of the scriptures, or the doctrine of Christ and his apostles, according to the doctrine that lies in the scriptures that was delivered by Christ and preached by his apostles. At yun yung dapat pinanghahawakan natin ng maigi. Amen? Yung pinangaral ni Kristo, yung mga pinangaral ng mga apostles. At hindi po yan magkakaiba at hindi po yan yung pipiliin mo. Hindi, panahon naman namin ngayon. Hindi panahon ni John the Baptist, ni Apostle Paul, ni ganito. Mga kapatid, isa yung kanilang ipinangaral. Amen? Kaya nagkakaroon ng division kapag naghanap tayo ng ibang, pag namali yung focus natin, yung pinanghahawakan natin. Kung ang pinanghahawakan natin ay yung nagsasalita, hindi yung sinasabi. The faithful word, yung itinuturo. Kaya nga di ba sa Corinto nagkaroon ng division? Dahil anong tiningnan nila? Sinong tiningnan nila? Yung mga tagapagturo. Hindi nila alam, iisa lang. Nag-harmonize yung kanilang tinuturo, mas lalong tumitibay pa kung pakikinggan lamang. At ito yung sinasabi ng Biblia that the Bible says, holding fast the faithful word as he had been taught, yung mga itinuro sa atin, kaya nga sabi ng Bible, but continue thou. Tingnan niyo po, doon sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4. First Timothy chapter 4, verse 6, if thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. Amen? So, ito ay patungkol naman sa mga warning, sa mga false teachers, tinuro ni Apostle Paul kay Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. At ito rin yung patuloy na ini-encourage tayo ng ating pastor. Amen? Na wag tayong hihiwalay, wag tayong lalayo, wag tayong aalis doon sa mga itinuro sa atin. Amen? Kung ano yung itinuro sa atin, although meron tayong mga stock knowledge, ako di ko alam kung may stock knowledge. Meron naman. Pero salamat sa Panginoon. Napalitan. Na-stuck tuloy. So yung salita na itinuro sa atin, yung doktrinang itinuro sa atin ng ating pastor, na itinuro ng mga apostles, na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Amen? Holding fast. And the Bible says, anong purpose? Bakit kailangan panghawakan nating maigi yung salita, the faithful word? Alam naman po natin yung tinutukoy, amen? The Word of God. Wala nang iba. At pag pinag-usapan natin ang salita ng Diyos, the King James Bible. Amen? Walang NIV. Amen? Walang kung anumang mga ibang mga salin o versions. Amen? King James Bible. And ang purpose, mga kapatid, is to convince, to exhort, and to convince the gainsayers. Pag sinabing gainsayers, sila yung mga nagre-resist sa katotohanan. They resist the truth. They oppose the truth. At ito po ay, ibig sabihin, kinakalaban po nila yung katotohanan. In Acts chapter 18 verse 28, Acts chapter 18 and verse 28,
Sabi ng Bible, for he mightily convinced the Jews and that publicly showing by the scriptures that Jesus was Christ. Yun palagi, amen? O palaging si Kristo yung focus. O kung paano mo i-convince the gainsayers, panghawakan natin yung faithful word. Ano yun? Words of Jesus Christ. Mga salita na nagpapatungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon o lahat ng mga itinuro ng ating Panginoong Hesukristo, ng mga apostles, ng mga disciples. To exhort, pag sinabing to exhort, the gainsayers, yung mga lumalaban sa salita ng Diyos, yung mga nag-oppose, nagre-refuse, ang way para i-exhort natin sila is to hold fast the word, the faithful word. Kasi kapag ikaw ay nakitang dati singgang-singga ka, ang galing mo pa nga lahat, sa ulo mo, lahat ng books of the Bible, pati yung apocryphal books, sinahulo mo na lahat. At ang sipag-sipag, talagang hindi ka talaga makitaan ng panghihina, panglalambot, pati sa pagkilos, ang bilis-bilis mo. Pagkatapos isang araw mo, wala ka sa gawain ng Diyos. Anong sasabihin ng mga gainsayers? Amen? And then to exhort them, ay dapat talaga panghawakan mong maigi yung salita ng Diyos. The faithful words. At makita ito sa ating ginagawa. Amen? Ina-apply po natin ito sa ating buhay. Sapagkat yan yung paraan to exhort them. Ipakikita natin na pinangahawakan natin yung salita ng Diyos. Hindi mo na dadagdagan. Amen? Ang isang bagay na palagi kong tinatandaan, baka kasi ay delikado, no? At baka malihis. Lagi kong tinatandaan yung sinasabi ni Pastor. Ito lang yung tinuro sa akin ni Dr. Ed. Ito yung tinuro sa amin. Di ayan yung ituturo ko sa inyo. Amen? Kasi kung minsan, kapag hinukay mo ng hinukay na lahat ng mga salita ng Diyos na lumalabas na doon na kahit hindi naman na yun yung sinabi ng Panginoon, ayan, doon nagkaka-warde-warde. At sasabihin, rightly dividing the word of truth. Hindi, kundi hinuhukay, hindi rightly dividing, kundi hinuhukay ng kahit lumagpas na sa hukay. Lumabas na yung pinakatubig doon sa yun, nagiging komplikado tuloy yung salita ng Diyos. Amen? Meron tayong Holy Spirit. Amen? Yes, nag-aaral po tayo. Yes, nakikinig po tayo sa ating teacher. And salamat sa Panginoon, meron tayong great teacher, the Holy Spirit, para hindi ko naman sinabi maging tamad tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at abusuhin mo ang banal na Espiritu. Holy Spirit, please. Tapos, sasabihin mo pagka ikaw na yung magdi-devotion, wala po talagang pumasok Naalala ko sa fellowship ng mga tatay, wala pong pumasok. Pwedeng iba na lang. Hindi naman para maging tamad tayo. Amen? Kundi, habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, nakikinig sa teacher mo, nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikipag-usap tayo sa Holy Spirit. Kasi siya yung mag-illumine sa atin, siya yung magbibigay sa atin, na magpapaliwanag sa atin ng kanyang salita. Hindi na yung hahanap ko pa na ibang mga libro, ito ba talaga yun? Ito ba talaga yun? Tinanggal na nga yun ng Panginoon. Ito na yung binigay sa atin, King James Bible. Binigyan tayo ng teachers. Amen. Ephesians chapter 4 verse 11. Handsome pastors and teachers. Amen. Ayun, nadagdagan yung salita ng Diyos. And some pastors and teachers. Amen. Makikinig na lang tayo, magno-note, amen? Magpapala at mag-aalo. Pag may ano lang yon, ano? Pag may mga kailangan. Pero, huwag mong gagawing dahilan yon, amen?
Baka mamaya kahit wala naman pinapagawa, magsasuggest ka, wala ba tayo pastor gagawin ngayon? Wala bang i-construct ngayon? Kasi may quiz. Holding fast to exhort them, mga kapatid, to exhort the gainsayers, yung mga nag-o-oppose sa katotohanan, yung mga ayaw makinig ng salita ng Diyos, ay mas lalo mong panghawakan yung pinangangaral sa kanila at binabahagi sa kanila. Dahil pag nagsawa ka na tinigilan mo yan, na wala ka na, hindi ka naging tapat, hindi mo pinanghawakan firmly yung faithful word na dala-dala mo na ipinapangaral sa kanila, and then anday makikita kanila, tapos yung buhay natin ay ando na sa mas malala pa sa kanila. Ano mangyayari sa mga gainsayers? Sabi ko na eh. Amen? So to exhort them, holding fast. Hold fast the faithful word. Amen? Bilang mga mananampalataya, dapat po nating matutunan habang ikaw ay naglilingkod, habang ikaw, ano man yung ginagawa natin sa gawain ng Panginoon, bagamat sa tingin ng iba ay mababang gawain yan, wala, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, pribilehiyo po yan. Ang Diyos, iisa po yung ating pinaglilingkuran ng Diyos. At iisa yung nagbigay nung gagawin po natin, ang Diyos. Wag mong i-differentiate yung mga ginagawa natin sa gawain ng Diyos. Lahat po yan mahalaga sa Panginoon. Pinagagawa sa atin. And we need to hold it fast. Holding fast habang ginagawa, pinangahawakan, mas lalo mo pang pinahihigpit yung mga salita ng Diyos. At ano yung mga salita na yun? The faithful words. Soul winning. Amen. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Go, sabi ng Bible, Matthew chapter 28 verses 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yan kapatid, yung faithful word. Evangelism. Soul winning. Pero bakit naapektuhan ng edad? Naapektuhan ng pagka-bad trip. Naapektuhan yung faithful word ng pagkabigo. Nabigo. Ng pagka-busted. Wala pa naman siguro, amen? Hindi ko po alam. Bakit nahadlangan? Tandaan po natin, wala pong itong text po natin, mga kapatid, pag tiningnan po natin yung konteksto niyan, sa chapter 2, wala pong ligtas diyan kahit gaano pa tayo katatanda. Amen. Sabi ng Bible, but speak thou the things which become sound doctrine, that the aged men, so ito yung purpose, bakit kailangan nating panghawakan the faithful word? Para magkaroon tayo ng good doctrine at panghawakan natin yung good doctrine. Bakit? That the aged men be sober, grave, grabe. Amen. Temperate, sound in faith. So nais pa rin ng Panginoon talaga na kahit yung mga aged man, hindi pa pwedeng magpalusot yung mga aged men na, matanda na naman ako, kayo sa inyo na lang yan, kayo na lang, baka hindi na, wala na to. Napakahina naman ng pananampalataya. Sabi ng Panginoon, para magkaroon ng sound faith. Amen? So ito yung purpose. Nais ng Panginoon, pati yung mga aged men. Sabi ng Biblia, sabi dyan, in charity, in patience. Bakit kaya sa aged man, Patience. Yung sabi ng Biblia. Ano pa sabi ng Bible? The aged woman likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers. Saan ko galing? Anong doon ko galing Siyempre, pag mga tumatanda na rin, di ba? Nagiging mga emotional din, tsaka not given too much wine. Naging sobrahan, konti lang. Joke lang. But be filled with the Holy Spirit, amen? Teachers of good things,
that they may teach the young woman to be sober, to love their husbands. Yung mga bago, young women, hindi woman. So young women, wala pa pong asawa. Tama ba ako? Connect me if I'm wrong. Correct pala. Oo. So, para maturuan mo rin sila paano nila mamahalin yung husband. And to love their children. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Kasi, doktrina ng Panginoon yun eh. Amen? At pag hindi natin pinanghawakan yan, then the word of God ay mabablaspheme. Young men likewise exhort to be sober-minded. Lahat-lahat. Amen? Young men, young women, aged women, aged men, ay kinakailangan pa rin maging firm. Kailangan pa rin nilang panghawakan the faithful word. Amen? Kaya nga bilang mga mananampalataya, soul winning, walang lusot dyan. Matanda, aged, men and women, kasama po lahat. Opo, kahit mga bata. At salamat sa Panginoon, may nagsabi sa amin, na rin siya, magsi-60 na rin, doon sa Pilya. Sa Sabado, sasama na siya mag-soul winning. Amen? Minsan nakakaba din kasi yung sasakyan naming owner ay bigla-biglang nagsusumba. Nag-i-split. Buti na lang, hiram ko lang yan. Soul winning is a faithful word. Great Commission. Amen? Utos ng Diyos. Salitayo ng Diyos, mga kapatid. At hindi po pwedeng paluwag ng paluwag tayo dyan. Alam niyo po kung bakit naligtas, bakit tayo nandito lahat? Because of soul winning. Amen? At pinanghawakan ng maigi ng mga nauna sa atin. Paano kung niluwagan na nila yan, iniwanan na nila yung soul winning, tinigilan na nila yung soul winning, ayaw na nila sa salitang, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father. Inayawan na nila yan. Nasaan kaya tayo ngayon? Amen? Holding fast. Kaya dapat excited ka pag may soul winning day. Meron pang, we believe in evangelism, personal evangelism. Amen? Wala pong kasama kahit mag-isa ka. Amen? The simple scriptural proclamation of the gospel of Christ. Evangelism. We further believe in aggressive, confrontational, street, soul winning. Amen? We practice door knocking and mass evangelism. Maganda nga talaga. Singgang-singga kang sumama sa mga mass evangelism. Amen? Sa ibang mga gawain niya, excited tayong sumama. Mas lalo na dapat sa soul winning. Amen? Magiging masaya na naman ang langit. As a Christian, so soul winning should be our way of life. You should not be ashamed of winning souls. Romans chapter 1 and verse 16. Romans chapter 1 and verse 16, the Bible says, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Pero amen mga kapatid, walang pinipiling lahi. Amen, walang pinipiling race. Walang pinipiling katatayuan sa buhay ang soul winning. It is the power of God unto salvation. At kung hindi na natin yung panghahawakan, paano na lang sila? Kasi pwede naman tayong tapos na, okay na, wag na lang. Pwede namang na lang, yung mga cell group na lang, tapos kainan lagi. Wag namang soul winning. Save na naman na tayo eh. Grabing ugaling Kristiyano yun. Amen? Again, sabi ko po, wala po tayong pwedeng maging excuse. Naalala ko nga, yung pagsisimba lang, dahil wala tayong excuse. Maliban na lang ikay gulapay na. Tama po. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, by the grace of God talaga, simula nung kami po ay nag-service po doon,
hindi pa ho napuputol yung service hanggang ngayon. Marami na po nagkasakit. Marami nang na-hospital. Pagamat nakakatakot sabihin, baka mamaya. Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya niya. Amen? Bakit? Kasi nga, nais ng Panginoon talaga na ang salita ng Diyos ay makarating sa iba. Hindi ko kami nababa ng 5, mga kapatid. Simula po nung kami po ay nag-service, mga kapatid, hindi, masarami sa kanila. Yun yung blessing, amen? You should win souls regardless of your circumstances. Amen? Bagamat minsan magsasabi tayo, Pastor, pwede po ba na, siyempre naman, alam mo sabihin ng pastor, pero alam na dapat natin responsibilidad natin. Amen? Bilang mga mananampalataya. Kasi po malungkot ako, hindi. Mag-soul winning ka. Katamad kasi, suspendido ako. Maganda nga yun eh. Amen? Makakapag may encourage ka. Bakit, sir? Danas niyo po? Oo! 1 taon mahigit, wala sa ministry ng ibang bagay. Pero nasa soul winning. Nakaka-area. Yan ang magpapabalik sa iyo sa gawain ng Panginoon. Kasi faithful words yan eh. Faithful word yan eh. Salita ng Diyos yan eh. Amen? Utos ng Panginoon yan. Galing sa Kanya yan. At dapat po natin yung panghawakan firmly. At lagi po nating tatandaan that we are Christ's representative. Amen? 2 Corinthians chapter 5, we are ambassadors for Christ. Kaya wag na tayo magtatawa kung bakit tayo pinagbibihis ng maayos. Bakit tayo tinuturuan magsalita ng tama. Bakit tayo tinuturuan kung paano mag-approach ng tao. Amen? Sapagkat tayo po ay representative ng Panginoon. Dapat maingganyo natin na sila'y pumunta sa Pilipinas. Amen? Kasi ang Pilipinas ay ganito, kung sa Hong Kong ang buaya ay nasa magandang hawla, di ba? Kung sa, di ba, yung ganun, ipipresent mo ng tama. Ipapakilala mo ang Pilipinas. Pero tayo po ay representative ng Panginoon. Ipapakilala natin ang Panginoon. Amen? Ipapaalam natin sa kanila ang lugar ng langit. Pero kung busabos yung itsura natin, baka sabihin, parang taga-impyerno ka. We are ambassadors for Christ. Tagapagpakilala, representative ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan na marami pang mga nangangawala. Marami pang naliligaw. Amen? Soul winning. Ano pa? Giving. Amen. Na, alam niyo yung context ng Book of Malakay? Sabi ng Biblia, I cannot lie. Oh, for God cannot lie. Amen? Pagdating ng verses 10, pababa, patungkol saan yun? So tithes and offering. Amen? Counsel yun ng Panginoon. The faith, Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Verse 18. Verse 17. Wherein God, willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it by an oath. Hindi nagbabago yun. Amen? Salita ng Diyos yun. Ang ibalik mo yung iyong tithes, yung ikapo. Tandaan pa, we believe, amen, that every Christian should support ministries financially. Amen? At yung ating ikapo ay talagang dapat faithful tayo dyan because that's the faithful word. Amen? Salita ng Diyos yan. Although maraming mga pastor na nagsasabi na, wala, ang tithes ay sa Hudyo lang yan. Wala. Oh? Sa mga Hudyo lang yan. Sabi nila, yung ibang mga pastor galit sa tithes kasi hindi na raw panahon ngayon ng batas. Dahil ngayon ay tayo nasa biyaya na. We are not under the law, but we are under grace.
Pero tandaan po natin, si Abraham, nag-ika po, hindi pa panahon ng batas ni Moses. Amen? Hindi na mabasa. Mas lalo nga ngayon dahil may biyaya ang Panginoon. Makapagbibigay ka out of love. Palagi nating naririnig yan. Totoo, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka magbibigay. Mahal mo ba ang Panginoon? Amen? Yung pagbibigay, mga kapatid, faithful word. Salita ng Diyos yan. 1 Corinthians chapter 16, 2 Corinthians chapter 9. Binibilisan na Giving. May nagbigay ka ba? Yung kakainin natin ngayon. Amen? Nagbigay ka ba ng panlove? Magbibigay ka out of love. Ay, salita ng Diyos yan, faithful word. Mahal niyo ba mga lingkod ng Diyos? Hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka magbibigay. Kung mahal mo ang Panginoon, amen? Dapat ikaw nagbibigay sa Panginoon. Mga kapatid, we should pray. Prayer. Amen? Pray. Salita ng Diyos. Faithful word. Kumusta ang panalangin po natin? Yung mga activities sa church. Yung mga kaluluwa, a bunch of souls na naliligtas, nadadagdag sa simbahan. Pinagpipray ba natin sila? Or tinitingnan natin kung may magagawa ba ito at itong isa ay wala? Hindi. Lahat naman talaga yan, wala yan kung walang Panginoon. Amen? Kailangan nating ipanalangin. Yung mga commitment natin, yung goal natin, we should pray for this. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9. Verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Kailangan nating manalangin. Amen? Lalo na patungkol sa mga hahayo, patungkol sa paghayo ng Ebanghelyo. Yun naman talaga Yun naman talagang kagalakan ng Panginoon. Kung ang langit nga ay iniwanan niyang panandalian para lamang maligtas ang mga tao, bakit din natin kayang iwanan yung ating higaan, amen? Yung ating possessions para lang sa ikaliligtas ng iba. Para saan naman talaga, wala namang magagawa yan Kung hindi mo yan lalagyan ng eternal value, para saan yung pera natin? Para saan yung yaman natin? Para saan yung pagiging matipuno natin? Kung hindi na magagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Hindi natin pinanghahawakan the faithful word. Kaya panalangin natin, mga kapatid. Amen? Itong mga bagong gagraduate, panalangin natin sila'y humayo din. At magpakarami. Magpakarami ng bunga sa Panginoon. Amen? Pinapanalangin ba natin sila? O mas marami pa sa atin yung parang wala namang magagawa yan doon sa... Dapat wag yun ang maging natin. Amen? Hindi faithful word yun. Ang salita ng Diyos is to pray. Pray for them. Romans chapter 10, yun yung prayer ni Apostle Paul. Ang maligtas ang mga tao. Amen? Yan ang desire ni Apostle Paul. Jude chapter 1 verse 20. Ito, kapag nagpe-pray ka, wala ka bang nakakalimutan? Jude
Kasunod po yan ng Genesis. Tapos Revelation, tapos Jude na. Verse 20. But ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. The most neglected person o ng Diyos kapag nagpipray ang mga Kristiyano. Minsan nakakalimutan yung banal na Espiritu. Amen? Tandaan po natin, faithful word yun. That there is one God in three persons. Sabi ng Bible, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Pag sinabi mo na nanalangin ka sa Panginoon, nanalangin ka sa Diyos, huwag mo kalilimutan ang banal na Espiritu. Na humingi sa Kanya, na lumapit sa Kanya. O minsan, dakilang Diyos, Ama, salamat po sa pangalan ni Jesus. Nakakalimutan natin humingi sa banal na Espiritu na siyang kasama natin ngayon. Amen? Na siyang nagpaparamdam lagi sa iyo at nagsasabi sa iyo, mali yan. Huwag dyan. Nakakalimutan natin. At manalangin sa Kanya. How's our prayer life? Pero salamat po na naramdaman namin yung panalangin nyo sa amin din. Amen? Hindi po ito para lang sa amin. Amen? Magpanalanginan tayo. Na bawat isa sa atin. At gawain sa gawain ng Panginoon. Lalo na ang pagliligtas ng kaluluwa ng Panginoon. Ayan yung pinanalangin, yan ang prayer request ng Panginoon. Biruin mo yan. Sa dami-dami. Para ang mga kaluluwa'y maligtas. Marami ang maisugo. Marami ang hindi lang maisuga, no, maisugo. No, humayo, mangaral ng ebanghelyo. Prayer ng Panginoon. And lastly, separation. Amen. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6. Verses 17 to 18. Separate is Bible word. Amen? Faithful word. Sabi dyan, wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Saan ka hihiwalay? Basahin mo mula doon sa verse 3. Amen? Dapat din na tayo nakikipamatok sa sanlibutan. Tapos na tayo doon sa gawain na yon. Amen? Yung mga hindi nakaranas yun, wag mo nang tikman. Wag mo nang puntahan. Buti nga narinig mo na kaagad, be separate. Kahit hindi ka pa kasama nila. Ay, hindi, para may apply ko. Wag mo nang tikman. Separate from the world. From darkness sa mga gawain na yan, kapatid. Kasi pag ikaw ay hindi nag-separate doon, ano mangyayari sa nais ng Panginoon sa buhay natin? Amen? Imbis na sila yung madala natin sa gawain ng Panginoon, ay tayo ang madadala nila. Ano ibig sabihin ng separate? Baka naman maging dogmatic naman tayo sa separate. Oo. Hindi naman yung pag lumapit sa iyo ay paano po yung mga matigas ang ulo, mga backslider? O, hindi treat mo as hidden. Di ba? Ano yung hidden? Unsaved. Anong kailangan ng unsaved? Salita ng Diyos. Sharean mo ulit, baka unsaved. Kailangan ng salita ng Diyos. Amen? Yung separate, mga kapatid, ibig sabihin, huwag kang gagaya sa kanilang gawain. Huwag kang sasama sa kanilang mga gawain. Meron na tayong activity bilang anak ng Diyos. Amen? Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang miyembro ng simbahan ng Panginoon. Separate. Soul winning, giving, prayer, separation. Faithful words. Then hold
hold fast the faithful word. Yung mga itinuro sa atin. Mga kapatid, yan yung mga bagay na hindi ko nakalimutang itinuro sa atin sa church. Soul winning hindi mawawala. Amen? Every preaching, bawat lahat, Sunday school lessons, nakikita niyo ba yon? Nahalata niyo ba yon? Di mawawala ang soul winning. Di mawawala ang pagbibigay. Amen? Di mawawala ang commitment. Walang amen. Amen? Giving faithful word. Amen? Prayer. Separate from the world. Ang sa gawain nila. Lahat yan nandun lagi. Amen? And hold that fast. And holding fast, basahin po natin mga kapatid for the last time, ngayong gabi, Titus chapter 1 verse 9. Read now. Read. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. Kapag hindi mo pinanghawakan yan, pagbibigay, pag naging reklamador ka, pati yung katabi mo, magiging reklamador na rin. Hindi ka nag-soul winning, pati yung kasama mo, hindi na rin magso-soul winning. Pati yung mga taong nakakilala sa'yo, sabihin, hindi na rin maniniwala sa sasabihin natin. And to exhort them, hold fast. Amen? Hold fast. Ano man yung mga circumstances, ano man yung mga dumarating sa buhay natin, sige, tanggapin. Pero nananatili pa rin pinangahawakan natin yung mga itinuro sa atin at ginagawa natin. Amen? Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong simbahan, Christian Bible Baptist Church, Los Baños. Dalangin ko po, Panginoon, marami pa po ang mga buhay na maabot na ebanghelyo, mabago, at magamit po ninyo, Panginoon, para po sa inyong kaluwalhatian. Patuloy din po, Panginoon, na ang Scepter College ay maging instrumento, Panginoon, upang marami pa ang mga miyembro ng simbahan, Panginoon, na tumibay sa pananampalataya, magkaroon ng sound faith, sound doctrine, at ito pa ay panghawakan po namin, Panginoon. For without faith, it is impossible to please you, O God. Kaya nga po inihiling po namin, O Diyos, na ang Scepter College ay mas lumago pa, dumami, Panginoon, ang mga mag-aaral, upang mas marami, Panginoon, ang lumago sa pananampalataya at kayo po ay mapiplease at pagpapalain niyo, Panginoon, ang Scepter College, ganun din po, Panginoon, ang inyong simbahan. Salamat, Panginoon, sa man of God. Patuloy kayo po magbigay ng vision sa aming pastor. Kayo po patuloy, Panginoon, ang magbigay kalakasan po sa kanya physically, mentally, emotionally. Ganon din, Panginoon, sa kanyang buhay spiritual. At kayo rin patuloy, O Diyos, ang gumabay sa kanyang family sa kanyang pangangailangan. Ganon din po, Panginoon, ang buong simbahan ay balutin niyo nga po, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian. At ang bawat mananampalataya matutunan, Panginoon, to hold fast the faithful word na itinuro niyo po sa mga apostles, sa mga disciples, sa mga prophets, at sa maging sa amin, Panginoon, sa mga panahon ngayon. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Ang lahat ito'y dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.